Tekstong Impormatibo, Grade 3 Filipino, Quarter 2, Week 7. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng teksto? Ang teksto ay babasahin na may mga pangungusap at talata na nagbibigay kaalaman o kwento. Ngayon alam niyo na ang kahulugan ng teksto, ay maaari na natin pag-aralan ang tinatawag na tekstong impormatibo. Handa na ba kayo? Ano ang tekstong impormatibo? Ito ay isang uri ng teksto na nagbibigay ng impormasyon o kaalaman tungkol sa isang paksa. Layunin nito na magpaliwanag, magturo, o magbigay ng bagong kaalaman sa mambabasa. Mga halimbawa ng tekstong impormatibo. Una, aklat-aralin o sa Ingles ay textbook. Ito ay aklat na ginagamit sa paaralan upang matutunan ang mga aralin sa bawat asignatura. Ito ay naglalaman ng mga paliwanag, halimbawa, at gawain na makatutulong sa pag-aaral ng mga bata. Halimbawa, isang aklat na nagpapaliwanag kung paano alagaan ang isang halaman. Ikalawa, encyclopedia. Dito makikita ang mga impormasyon tungkol sa iba't ibang bagay sa mundo. Ginagamit ito kapag gusto nating matuto o magsaliksik ng bagong kaalaman. Ikatlo, balita. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa paligid o sa paaralan. Halimbawa, isang balita tungkol sa bagong silid-aralan, binuksan sa paaralan ng bayan na mababasa sa pahayagan. Ikaapat, poster. Ito ay isang babasahing may larawan at maikling mensahe na nakalimbag sa papel o kartolina at ipinapaskil sa mga pampublikong lugar upang magpabatid, magpaalala o manghikayat ng mga tao. Ikalima, babala o paalala. Ito ay nagpapahayag ng impormasyon o paalala para sa kalinisan at kaayusan. Halimbawa, bawal magtapon ng basura dito. Ika-anim, patalastas o sa Ingles ay advertisement. Ito ay isang uri ng teksto na nagbibigay impormasyon at nanghihikayat tungkol sa produkto, serbisyo o mensahe. Ito ay maaaring makita sa telebisyon, radyo, pahayagan, internet o karatula sa kalsada. Ikapito, label na makikita sa bahagi ng pakete, balot o lalagyan ng isang produkto. Ito ay nagpapakita at pinapaalam kung ano ang pangalan ng produkto, sangkap at gamit nito. Nagpapabatid ng tamang paggamit, nagbibigay ng babala o paalala, nagpapakita ng petsa ng paggawa at pag-expire, at nagbibigay ng presyo at timbang. Para sa ating unang gawain, ito ang panuto. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang letrang I kung ito ay impormatibo at HI kung hindi impormatibo. Handa na ba kayo? Go! Mga bata, ito na ang tamang sagot. Una, ang mga halaman ay nangangailangan ng araw at tubig upang lumaki. Ang sagot ay letrang I. Ikalawa, si Liza ay naglaro ng lubid sa labas. Ang sagot ay HI. Ikatlo, ang mga isda ay nabubuhay sa tubig. Letrang I. Ikaapat, si Ana ay bumili ng candy sa tindahan. HI. Ikalima, ang mga bubuyog ay gumagawa ng pulot mula sa bulaklak. Ang sagot ay
Letrang I. Para sa ating ikalawang gawain, ito ang panuto. Isulat ang letra ng wastong sagot. Una, ano ang tekstong impormatibo? A. Tekstong nagkikwento ng kathang-isip. B. Tekstong nagbibigay ng impormasyon. C. Tekstong nagpapatawa. Ikalawa, alin sa mga ito ang impormatibo? A. Si Lito ay sumayaw sa entablado. B. Ang araw ay nagbibigay ng init at liwanag. C. Si Ana ay bumili ng candy. Ikatlo, saan karaniwang nababasa ang tekstong impormatibo? A. Sa mga aklat-aralin. B. Sa liham ng kaibigan. O C. Sa tulang may tugma. Ikaapat, ang mga bulaklak ay bahagi ng halaman. Anong uri ito ng teksto? A. Impormatibo. B. Kuwento. C. Tula. Ikalima, bakit mahalaga ang tekstong impormatibo? A. Upang magbigay aliw. B. Upang maglaro. C. Upang magturo at magpaliwanag. Ito na ang mga sagot, mga bata. Para sa unang tanong, ano ang tekstong impormatibo? Ang sagot ay B. Tekstong nagbibigay ng impormasyon. Ikalawa, alin sa mga ito ang impormatibo? Ang sagot ay B. Ang araw ay nagbibigay ng init at liwanag. Ikatlo, saan karaniwang nababasa ang tekstong impormatibo? Ang sagot ay A. Sa mga aklat-aralin o sa Ingles ay textbook. Ikaapat, ang mga bulaklak ay bahagi ng halaman. Anong uri ito ng teksto? Ang sagot ay A. Impormatibo. Ikalima, bakit mahalaga ang tekstong impormatibo? Ang sagot ay letrang C. Upang magturo at magpaliwanag.